6 meters ang lapad nito po sa gilid, mga halaman. Yung pinakamaganda, tree line. Wala naman mga nakalawit na na ugat. Pwedeng pwede sa EDSA to. Tiles ang ginamit dito. Kaya sabi ko, matakip ng drainage. Pinaka standard, nasa gilid yung mga pambukas. Welcome back po ulit sa aming channel. Balik ulit tayo dito sa EDSA. Saan tayo? Northbound sa tapat ng The Jewel, Robinsons. Yung meron ng bagong lagay na Japanese asphalt. Meron na din sa ay linya ng EDSA busway. 3 lanes na dito. May parteng 5 lanes na. Bandang Boni na to. Dito 3rd lane binakbak. Boni Station. I-build up na naman ang traffic. Puntahan natin dyan sa tapat ng Mega Mall. Light 1 Residences. Dalawang lisa lang ang lumang EDSA. Pakdo. Ito na yung sa tapat na Light 2 Residences. Yung dito bakbak. Espalto pa rin. Hindi ilagay na dito Japanese asphalt. Siksikan uli ang masasakyan. Tapat ng Dukowa. Hanggang dito bakbak. Ibang asfalto. Nakalayo na. Ito naman sa Greenfield District. Tutubig. Walang asfalto sa Shaw Underpass. Medyo malayo pa sa Shaw Boulevard. Yan na, lubak-lubak na.
inayos na yung nagtutubig. Napupunto yung tubig dati dito sa gilid. Pero wala na. Doon meron pa. Tutubig pa. Sa tapat ka to ng Shangri-La. Dito malapad na. Yan. Papahinga yung mga ride hailing apps dahil mapuno dito sa lugar na to. Papunta ng Mega Mall. Tapat ng Mega Mall. Ito naman walang babakbaking asfalto dahil wala namang asfalto dito. Road reblocking. Ito karoon na ng island. Pinaladuan na nila to. May harapan ng Julia Vargas. Wala pa dito. Parang doon meron na sa EDSA busway. May asfalto na doon. Kapal na pagkaka-asfalto. Dumaktaw sila ng crossing underpass. Ayan. Mas maayos na dito. Ganda pa ng mga nilagay na mga pavers. Mega Mall, footbridge. Ito pa, meron pang lay-by dito sa tapat ng Mega Mall. Sana natin hanggang sa gas station, footbridge. Dito dami nagdadaan. Ito sa pinaka maraming naglalakad yung parte na to. Dami na. Yung literal na sidewalk. Saka talagang malalakaran.
entrance dito para madaanan pa rin. Mas lumapad. Saan na rin natin doon sa southbound hanggang Ayala Avenue. Makikita yung pagkakaiba ng gawa. At pwedeng maging 3-line ang EDSA. Ito naman sa may Ayala Avenue. Nasa gitna yung mga puno dito. Wala namang mga nakalitaw na mga ugat. Overhonking mga kabayan, ano. Laki ng sakop ng puno. Mga nasa kalahating metro. Merong maliliit, merong malalaki. Ito maliit lang. Mga tiles ang ginamit dito, kaya mas maganda. Ito yung sinasabi ko, matakip ng drainage. Pinaka standard, nasa gilid yung mga pambukas, hawakan. Sinusungkit lang yung mga gilid niyan para bumukas. Tama, mga precast, hindi yung nasa ibabaw yung hawakan. Ano pa yun, nakakatisod pag hindi binalik na maayos. Ito yung mga maganda. Mga tiles talaga to. Dito hindi ka matitisod ng mga nasa ibabaw yung mga handle. Minsan nakakalimutan ngang ibaba yun. Yung pinakamaganda talaga. Lalo na dito ang lapad. Sa ano to, 6 meters ang lapad nito. May mga puno pa sa gilid, mga halaman. Yung pinakamaganda, 3-line. Wala naman mga nakalawit na ano, na ugat. Pwede sa EDSA to. Malalim ang pagkakaano nito, tanim. Unobstructed, saka malinis. Ang kanto na ng Makati Avenue. Green na green dito. Pwedeng gawin ganito yung sa ano, no, sa Commonwealth Avenue, Quezon Avenue. Talagang ayos lang yung pagkakagawa. Mountain ng Peninsula Manila. Fountain saka waterfalls. Kung mga nasa underground ang ano yan, ano.
tawiran.